Congressman Richard Gomez, hindi lang po kayo feeling entitled. Isa po kayong matapobre na nagrereklamo sa traffic sa EDSA. Hindi nyo may kakaila na isa kayong elitista na kayo lang mayayaman ang makinabang at buksan ng busway sa EDSA para mabawasan ng traffic. Pero ganun din, mas lalala ang traffic sa EDSA. Ayon sa research, ang private cars ay nagpapasikip ng traffic sa EDSA. Kaya tipasan nyo po ang anti-matapobre law para mabawasan ng matapobreng katulad ninyo. Sa ilalim ng anti-matapobre law na ito, narito ang mga solusyon sa traffic sa EDSA. Isa, pag-abolish ng provincial rate at pagtaas ng minimum wage para hindi magsisiksikan ng mga manggagawa sa Metro Manila at mabawasan ng traffic sa EDSA. Dalawa, obligado ang mga public servant o kawani ng gobyerno na sumakay sa public transport twice a week para maranasan nyo kung paano makipagsiksikan, balyahan, at habulan ng masasakyan sa Metro Manila at makabawas ng sasakyan sa traffic sa EDSA. Tatlo, dapat pang ibayuhin o dagdagan ng mass transport gaya ng tren, bus para walang traffic sa Metro Manila. Apat, ilipat ang mga pangunahing establishmento ng gobyerno gaya ng DOL, Kongreso, LTO, at iba pa, sa probinsya para mabasa ng traffic sa EDSA. 5. Bigyan ng libreng sasakyan o incentive ang may private car na huwag nang magdala ng sasakyan, tulad ng carpooling o shuttle. Ngayon, alam mo na Congressman Richard Gomez, ayon sa batas dapat maglingkod kayo sa mga tao at hindi ang mga tao ang maglilingkod sa inyo. Ipakita nyo na hindi kayo feeling entitled at ipakita nyo na may malasakit kayo sa commuter. Kaya't yan ang gawin nyo sa Kongreso, ipanukala at ipasa ang anti-matapobre law. Ano ang opinion mo tungkol dito ay comment sa ibaba, follow for more on part 2.